Nagbabala ang UP Octa Research Group sa mas mabilis na pagkalat at search ng nahahawa sa COVID-19 dito sa NCR. Sa Pasay City, naitalang 150 na mga bagong kaso mula noong Pebrero 26 hanggang nitong Marso 4 na kinukonsidera na highest average daily new cases. Naniniwala ang grupo na ang surge sa COVID-19 cases sa Metro Manila ay maaring dulot ng mga bagong variants gaya ng mula sa United Kingdom at ng South African variant. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong umaga si Professor Butch Ong ng UP Octa Research. Good morning, Dr. Butch. Good morning and magandang umaga sa mga nakikinig. Yes, Dr. Butch, may surge po ba ng COVID-19 cases dito sa NCR? Gaano ho ito kataas? Actually, ngayon talagang tumataas talaga yung increase ng new cases per day na itatala na ngayon for the last few days na above 3,000. Nakikita natin sa Department of Health bulletins na every 4 p.m. every day nakita natin na more than 3,000 na. And ang Octa Research Group, ang aming calculation sa reproduction number ngayon sa NCR ay at 1.66. Ang ibig sabihin nito, for every person that is infected with COVID, nakakahawa siya ng isa hanggang dalawang katao pa. At yung isang katao na yon nakakahawa pa ng 2 more. So sa ngayon, nakikita natin na may surge talaga tayong na nakikita sa everyday natin na tally sa new cases per day. Sir, sa mga susunod na mga linggo, gaano ho kataas ang estimate ninyo na posible pang tamaan ng COVID-19 at sa buwan ng Marso, bago matapos ang buwan ng Marso, gaano na ho karami sa tingin ninyo? Well, based sa aming reproduction number ng COVID sa NCR, maaaring makakuha tayo ng 2,000 new cases per day by March 21, 3,000 new cases per day by March 31. This is NCR lamang, NCR pa lang ito. So, ang buong bansa naman, kapag hindi tayo nakagawa ng proper controls ngayon, maaari tayo makakita ng 5,000 to 6,000 new cases per day nationwide by the end of March. So, ngayon talaga dapat tayong magkaroon ng action sa mga communities natin. We must be vigilant now to implement the minimum health standards. Sir Ong, bakit nagkaroon ng sudden surge ngayon ng COVID-19? Anong nagiging rason nito? Anong pinakadahilan? Is it because yung mga bagong variant ng COVID-19? May dahilan ho ba yon? Maaari, kasi kung titingnan natin last year, nung bandang July last year, June-July last year, nagkaroon tayo ng surge, at bandang Agosto, humingi na ng 2-week time out yung mga doktor at nurse natin, At bandang time na yon, nagkaroon tayo ng bagong variant, last year, which we call the B614G variant. At yung variant na yon was known to be more transmissible than the original Wuhan variant. Ngayon, we see the similar pattern, Tumaas yung ating cases at meron tayong dalawang bagong variants na nagtagpuan sa Pilipinas, yung UK at yung South African variant, which are known to be also more transmissible than the previous variant. Sir Ong, ano ba ang difference itong mga bagong variant ng South African, ng UK variant dito sa pre-existing na natin na COVID-19 variant? Well, according to the sa mga nagbasa natin mga scientific journals at medical journals ngayon, it is around 50 to 70% more transmissible than the previous ones. Mas nakakahawa pa siya. Pero sa ngayon may mga nababasa na rin ako na pati yung mga bata ay at risk na for COVID-19. Meron tayong mga nababasa ngayon sa ibang bansa naman to, na mga pediatric cases, mga kabataan, na meron ng COVID. Unlike last year, wala masyado tayong nakikita ng mga batang may COVID sa buong mundo. This could be another mutate ang virus na to para mas ma-transmit niya ang sarili niya sa mga tao. Ngayon, nababasa natin, meron tayong mga family clustering
kung nakita niyo sa mga pahayagan, ang pag-clustering ng mga new cases sa pamilya na, buong pamilya nakakahawaan. Ibig sabihin pati nga yung mga elderly, yung mga nasa working group at yung mga kabataan, maaari talagang lahat at risk na. Oho. Medyo nakaalarma itong binabanggit niyo, Sir Ong, na kahit mga bata ay tinatamaan na itong bagong variant ng COVID-19? Although hindi naman natatala pa rin natin mga mild or to asymptomatic cases, Okay. wala pa naman tayong nababasa na ng mga bata na na-ICU, pero it means also that the virus really does mutate. It happens for flu, the flu virus, measles, all viruses mutate to survive in different environments and in different groups of people, including sa mga kabataan. And I think this is what's happening now to the coronavirus. Oho. Meron na ho kayang community transmission mismo sa Metro Manila, Sir Ong? Meron tayong mga, according sa Okta data, talagang may mga clustering na tayo sa Quezon City. Okay. Sa Pasay, Quezon City medyo matagal na itong consistent dahil of course this is a residential and also a commercial area, Pasay, alam natin for the past weeks, mataas talaga. They even implemented their localized lockdowns, Quezon City, Pasay, Cebu, mataas pa rin, Parañaque, Baguio, and Marikina. These are just some of the data that we published sa Okta Research update namin on March 7. So nakikita natin sa mga lungsod, sa mga municipalities ng NCR, talagang consistently mataas. Pero meron din tayo mga LGUs na medyo bumababa ng konti. Outside NCR, Davao seems to be decreasing in its new cases per day, although mataas pa din, pero bumababa na siya. Ang mga balita na to ay kumbaga in general tumataas talaga ngayon ang number of cases. But there are LGUs who are responding well, implementing the proper localized precautions, localized actions na para makontrol ang COVID-19. And an example of that is Pasay, na nagkakaroon sila ng mga local community lockdowns. Sir Ong, meron na kasi tayong rollout ng vaccination ngayon, pero particularly mga medical frontliners lang muna yung priority natin na mabakunahan. Hindi ho ba ito masusolusyonan na yung pagtaas na kaso ng mga bagong kaso ng COVID-19? Kasi bakit ganon? Tumataas pa rin yung bilang, eto na, medyo kalmado na yata dahil meron ng bakuna. Hindi pa, kasi ang mga binabakunahan lamang ay ang mga medical healthcare workers at yung mga frontliners. You must remember that the spread is happening in the communities, sa ating mga syudad, sa ating mga crowded areas like palengke, sa mga malls, And walang mga doktor doon. Wala doon yung mga nabakunahan, So the real herd immunity na sinasabi natin ay mangyayari kapag our population, the general population, is now vaccinated. Ngayon, we're just protecting the healthcare workers. This is important because kapag nagkaroon tayo ng malaking surge, we must have all our doctors, nurses, medtechs, all of them should be healthy to take care of all those who are sick. So right now, pinoprotektahan lang natin muna ang ating mga healthcare workers. Yung community will come next. Sir Ong, is there a possibility of declaring another timeout from the medical frontliners because of the another surge of the new cases of COVID-19? Wala pa ako naririnig na hiling ng timeout, actually from the group last year, na humingi ng timeout. Wala pa ako nababasa o naririnig na balita na humihiling sila ng 2-week timeout kasi sa ngayon kasi ang ating healthcare capacity ay kumbaga we're just hanging on right now, may mga bago tayong mga beds for COVID, may wards tayo for COVID na binuksan. Sa PGH narinig ko, they opened another new ward, a new wing, para sa COVID. So we are expanding our healthcare capacity. Now, that being said, if there is a surge na talaga madami talaga ang tatamaan, even those new wards will be filled up, And yan talaga ang binabalanse ngayon ng healthcare workers at ng gobyerno. Kailangan may
ma-maintain natin ang healthcare capacity at a higher level than those who are getting sick. So sa ngayon, wala pa akong naririnig o nababasa na hiling ng healthcare workers. Pero Sir Ong, nagluluwag ng restrictions, yung travel restrictions natin, hindi na kailangan daw ng mga swab test eh. Bakit ganon? Well, yun ang ng Okta, ang mensahe namin ay even to improve or increase pa nga sana ang testing natin, no? Dahil ang COVID, wala namang paa ang COVID-19. Kailangan yan ng mga tao para umikot-ikot, di ba? Para makasalat ng iba. So ang kailangan talaga is to determine kung sino ang may sakit, sino ang may COVID at sino nakakahawa. And we can only do that through testing. And nabasa niya naman sa Department of Health advisory, sa mga bulletin, that more than 90% of Filipinos who have COVID are asymptomatic. So those asymptomatic patients or those asymptomatic people can shed the virus. They can still infect other people. But how do we know who they are? How do we know kung yung mga pinapapasok natin mga turista sa ating mga syudad at sa ating mga resorts, mga hotels? So how do we know na sila ay nakakahawa o hindi? We can only do that through testing. Sir Ong, do you see na ang pinaka-solusyon ngayon, kasi medyo tumataas na itong mga nakalipas na araw, pumapalo na ng 3,000 mga nagpo-positibo, is another lockdown the solution? Well, pinag-aaralan na ngayon ng Okta, no? Nagkaroon kami ng chat last 2 days. Pinag-aaralan na namin yung mga succeeding recommendation namin. Sa ngayon, ang nakasulat sa recommendation namin as of March 7 is that we ask all the LGUs who have, lahat na lang, no, to study their COVID-19 trending sa kanilang community, no, sa mga syudad, sa mga region nila, and to implement strict monitoring and sabihin natin enforcement of the minimum health standards. Nakikita naman natin kung minsan na nagtitipon-tipon na yung mga tao pero wala naman nagsasabi na, oy, mag-ano tayo, physical distancing tayo. Please wear your mask properly. O yung face shield nyo, naka-headband, dapat nakababa. So kailangan ganun, no? We also recommend that for those LGUs which have high numbers and very yung increasing trend, no, to implement the proper community restriction karapat-dapat, no, which means localized lang, no, as of the latest Okta recommendation. We recommend localized lockdowns or localized community mobility restriction. So for now, yun muna, no, pero pinag-aaralan na namin yung susunod naming mga recommendation, no, lalo na ngayon na pataas talaga yung number of cases. Nakikinig naman ng IATF sa mga suggestions ng Okta Research Group, Sir Reno, kasi medyo marami na talaga ngayon mga Pilipinong pasaway at talagang naglalabasan ng mga tao dahil siguro nainip na rin sa isang taong lockdown. Oo. Yung Okta Research naman ay hindi naman namin nilalabas yung mga datos at yung mga projections para manakot, no? Marami kasi rin sabi na nananakot lang kami. Hindi, no? Nilalabas namin ito as guide, no? Gabay para sa mga tao, para alam nila na sa community nila mataas or malamang sa community. Sometimes natutuwa sila kasi sa community nila nakikita lang sa Okta report bumababa, no? So ito ay guide lamang, no, yung projections namin, and we also guide the local government and the national government in their decision making. Of course, hindi naman kami yan decide kung magla-lockdown o hindi, no, pero ang datos kasi this is based on science, this is based on evidence, and yung mga teorya ng epidemiology at ng statistics ginagamit namin dito sa Okta para maggabayan ang ating gobyerno sa susunod nilang mga palisiya, sa guidelines na ilalabas. Sir Ong, may nabanggit si Yusek Vergere na wag daw masyadong gamitin yung word na surge. But is the word surge the right term to use? Medyo nagkukos daw kasi ng panic pag naririnig ng mga tao yung word na surge. Actually, sa ngayon, no, kumbaga, kukumpara natin last year, nung nagkaroon tayo ng yung surge na nagkaroon ng lockdown, no, the numbers are not, hindi ganun pa ang numero natin. Hindi pa. No? Kung naalala nyo, 4,000 new cases per day noon, ha? 4,000, 5,000 new cases per day. That's why humingi na ng tulong yung mga healthcare workers. Ngayon, nasa 3,000 to 3,500, doon pa lang tayo. So,
I suppose the wording, some say it's a surge. No, mathematically, we are headed there already. Mathematically, the projections seem to be heading that way. Kaya lang siguro gusto ko lang siguro sabihin na itong rate of increase natin, no, yung pagbilis ng pagtaas ng number of cases ay mas mabilis kaysa sa rate ng pagtaas last year. No? And I think it's because dati isang variant lang ang nakita natin, no? Ngayon dalawa na. So I think there is a positive direct correlation now between the presence of two variants at yung pagtaas ng new cases per day. Okay. Sir, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, lalo na't ngeto nga, tumataas na naman ang mga kaso ng COVID-19. Mga kababayan, ito ay panahon para magsama-sama ulit tayo, no? At we must protect ourselves, our communities, especially our families, no? Alam natin kung anong dapat natin gawin. 1 year mahigit na tayong sinasabihan kung ano yung tamang gawin, yung apat dapat, no? Mask, physical distancing, paghugas ng kamay, avoidance of crowded places, at avoidance of mass gathering. So, we know what to do. No? Now is the time to act. Kung meron tayong bayanihan ngayon natin ipakita sa buong mundo na ang Pilipino ay kaya natin tapusin itong COVID-19. Ngayon, meron na tayong roll out ng vaccines. No? And vaccines are the game changer. Kumbaga, ito yung dagdag pa sa proteksyon na meron tayo dati sa apat dapat. So, kung ano man ang vaccine na pumunta sa inyong lugar, whether it's Astra, whether it's Sino, whether it's Pfizer or whatever, no, ito ay binigyan na ng EUA ng gobyerno, ito ay safe, ito ay effective. So please protect your families, please protect yourselves and your communities, no. Let's do our part to fight COVID-19. Alam natin to, ngayon ang panahon para magbayanihan. Nako, maraming salamat po sa inyong oras. Mag-ingat po kayo, Professor Butch Ong. Maraming salamat. Good morning sa lahat. Good morning po sa inyo. Nakapanayan po natin si Professor Butch Ong ng UP Octa Research Group.